Ang itinatanong mo yung baboy. Ano? Ang karni ng baboy. Kung gusto mo, isama mo na pati taba. Kasi masarap daw yung taba eh. No? Yun naman langgunisa. Wala namang di naman masarap pagka walang taba eh. Kaya karne, taba, gusto mo sama mo na rin ang balat. Masarap daw kasi yung chicharon. No? Balat ng baboy yun eh. Mababasa ba na pwedeng kainin yun? Tingnan natin ang umpisa ng sangkatauhan. Basahin natin ang Henesis. Ganito ang ating mababasa sa 9:3 ng Henesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Sabi ng Diyos kay Noe, nung bata pa ang mundo, bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Ano mo gusto mo, letra por letra? Ay, hahaba ang Biblia. Kung sasabihin ng Diyos kay Noe, ang baka magiging pagkain ninyo. Ang kambing magiging pagkain ninyo. Ang kamelyo magiging pagkain ninyo. Ang baboy magiging pagkain ninyo. Ang tawag sa Kapampangan yung kamaro, ang tawag doon kuliglig lupa, magiging pagkain ninyo. Ang tipaklong magiging pagkain ninyo. Ang bubuyog magiging pagkain ninyo. Bawat gumagalaw daw sabi ng Diyos kay Noe, magiging pagkain ninyo. Nako hindi mo na dadalhin ang Biblia sa kapal, sa haba. Mabigat na. Kasi kaya nga ang Diyos kung magsabi ng order, general agad bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Sabi yan kay Noe. Pero pagdating sa Israel, merong choices na sinasabi ang Diyos. Bawal silang kumain ng kamelyo, bawal silang kumain ng baboy, ng walang kaliskis, bawal silang kumain ng talaba, tahong, hipon, bawal. Maraming bawal sa Israel. Nang sila ay papasok na sa lupang pangako. Bawal, maraming bawal sa kanila. Pero nung mag-umpisa kay Noe, wala pa Israel, daan-daan taon pa, libong taon pa, kay Noe, sabi ng Diyos, bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Gumagalaw ba baboy? Gumagalaw. Nabubuhay ba baboy? Nabubuhay. Kasama baboy doon, kapatid. Basahin natin ang unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Gusto ko pakinggan mo, kapatid, dito, Pakinggan mo itong versikulo 4. Sapagkat bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Alam mo ba kahulugan ng salitang bawat, kapatid? Kaya ko sinasabi kasi hindi ka naman Tagalog. Ikaw taga Surigao, kaya gusto kong basahin ito sa Cebuano. Basahin natin ang sa Cebuano, ang 4:4. Kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios maayo. Ug walay bisan unsa nga iga sa likway, kung pagadawaton nga may pagpasalamat. Ayon.
kay ang tanang nga buhing binuhat sa Dios maayo. Kasama ba baboy doon? Tanan Sa Tagalog, bawat nilalang ng Diyos mabuti. Bawat. Nilalang man ng Diyos yung baboy. Nilalang. Bawat nilalang ng Diyos mabuti, walang dapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Kaya sa panahon ni Apostol Pablo, ang sabi niya doon sa mga taga-Korinto, basahin natin sa unang Korinto, Kapitulo 10 at versikulo 25. Pakibasa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Alam mo, sinulat yan sa taga-Korinto, kapatid. Ang Korinto ay isang lugar labas ng Israel. Mga hintil yan. At doon sa Korinto, nung pumunta ako, may tindang baboy doon. Sa palengke ng Korinto. Pumunta kasi ako sa Korinto At tinanong ko yung mga tao ron, ganito na ba talaga kako Korinto nung araw pa? Sabi nila, nung araw andyan yung mga nagiba dyan, no? Ayun. Meron ako nakita ron, mga giba doon sa Acro-Corinthians. Acro-Corinthians, the Old Corinth. Pinakita sa amin ng mga tao ron yung Acro-Corinthians. Ayan, no? Yung mga nagibang, mga matatanda ng mga bahay, mga syudad dyan sa Korinto. Nagpunta kami dyan ni kapatid na Daniel ngayon, yun daw kanilang tradisyon ay, continuous yun. Ayan, nandiyan kami noon sa Korinto ng kapatid na Daniel. Pinuntahan ko, interesado kasi ako dun sa lugar na tinatawag na Korinto. Nakita namin yung ruins doon sa Acro-Corinthians na tinatawag. Ang mga tao pala doon, kumakain talaga ng baboy. Kasi hindi naman sila Israelite. No? Pakita mo nga yan, i-close up mo. Acro-Corinthos. Ayan. Greek yan It's a place in Greece. Greek yung pagkakasalita na yung Acro-Corinthos. Ang ibig sabihin, nung sabihin ni Pablo sa mga taga-Korinto, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Ibig mo sabihin, walang baboy sa palengke ng Korinto? Hindi naman Israelita yan. Sa Israelita, binawal ang baboy Hindi naman sa mga labas ng Israel Kaya natitiyak ko kahit walang letra, kapatid, yung salitang lahat, may kasama baboy doon. Yung salitang bawat, kasama baboy doon. Bawat nilalang ng Diyos mabuti. Walang nararapat itakwil. Katunayan, sa orihinal ng pagkalalang, 1.31 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Nakita ng Diyos lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti. Meron bang masama ron? Lahat ng nilikha kasama baboy doon. Kasama pa nga ahas doon Punta ka sa Angeles, yung ahas mabiling-mabili, kinakain. Punta ka sa Balintawak, meron dyan delicacy restaurant na exotic foods. Musang, pusa, kinakain. Maraming mga pwedeng kainin Nasa sayo lang kung kakain ka ng bayawak. Masarap daw yung bayawak